Bago muling umusad ang sesyon sa Senado ngayong araw, may banat si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador na hindi ginagampanan ang kanilang trabaho. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Paros correspondent Maricel Alili. Maricel, may mga senador pa rin hindi sumipot sa sesyon. Anong mensahe sa kanila ng Pangulo? Alam mo, Gigi, simple lang ang sinabi sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos, bumalik na kayo sa trabaho. Sa isang maikling ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malate, Maynila kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na napakarami ng kailangang gawin ngayon pero very evident na disarray o magulo yung nangyayari doon sa buong Senado. Sabi nga niya, nagkaroon daw ng pag-uusap sa Uplift Committee. Posible pa raw manghingi ng supplemental budget para nga tugunan itong problema sa oil crisis. Pero paano mabibigyan daw ng assistance yung mga nangangailangan kung hindi kumikilos yung ating lehislatura? Malinaw daw na gumagalaw ngayon ang mga sangay ng ehekutibo at ng hudikatura. Pero wala pa rin mangyayari kung merong isang sangay, which is yung legislative na hindi gumagalaw. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam kay Pangulong Marcos. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, I'm afraid all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate, into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped essential business of legislation in government. It's a very, very sad situation to have to watch. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now. Pero Gigi, sinagot ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang live stream itong pahayag na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, mali raw yung mga impormasyon na nakakarating kay Pangulong Marcos. Meron daw dapat na Legislative Executive Development Advisory Council meeting 2 weeks ago at dapat daw ay pag-uusapan dito yung mga priority bills pero kinansela daw. So malinaw daw na meron lang daw talagang gustong magpatalsik sa kanya bilang Senate President. Naritong sinabi ni Senator Cayetano. Sila po ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. At Maricel, bilang dating senador, anong pananaw ng Pangulo dun sa hindi natuloy na sesyon sa nakalipas sa 2 araw? Gigi, malinaw daw doon sa rules ng Senado na kapag magkakansela ka ng sesyon, 3 days prior to the session, dapat pinaaalam na daw yan sa miyembro ng Senado. At dapat daw merong malinaw na valid reason. Yun daw paghahatid sa isang senador, parang hindi naman daw ito reasonable para kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan kasi natin na nung unang beses na hindi natuloy ang sesyon sa Senado, inihatid ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senador Jinggoy Estrada matapos itong arestuhin dahil doon sa warrant of arrest na inisyu sa kanya ng Sandigan Bayan dahil nga doon sa kasong plunder. So ang sinasabi ng Pangulo, bakit nababago na lamang bigla yung rules ng Senado? Ito daw yung hindi niya maunawaan. Narito ang sinabi ni PBBM. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. At Maricel, ngayong umusad na ang sesyon sa Senado, anong pananaw dito ng Malacanang? Ngayong hapon lamang, Gigi, nakausap natin si Palace Press Officer Claire Castro at sinabi niya na wala silang nakikitang paglabag sa batas dito sa ginawang aksyon ng Senado ngayong hapon at kinikilala rin daw nila ang bagong liderato. Naritong sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yun ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.